Magandang hapon sa inyong lahat nakikinig dito sa ating pag-aaral ngayong hapong ito. At ang ating pag-aaralan ngayong hapong ito ay tungkol sa two little horns ng Daniel. That is in Daniel 7 and in Daniel 8. And so we are going to study these two little horns dahil iba-iba po ang mga turo dito ng iba't ibang mga denominasyon at mga relihiyon. And so dito po ay titingnan natin kung ano ang tamang pananaw at itinuturo ng banal na kasulatan tungkol dito sa dalawang little horns o maliit na sungay sa aklat ng Daniel. Sabi pa nga sa 1 Thessalonians, Sabi pa nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, probe all things, hold fast that which is good. So yung good na lang kukunin natin dito. At saka yung bad, yung mali, wag natin kunin. Kunin natin yung tama, good. At ang bad, wag natin kunin. So let's try to study this. At bibigyan natin ito ng pagpahalaga sa ating pag-aaral ngayong hapon na ito. Dito po sa Book of Daniel, kung ating titignan, dito po mababasa natin ang isang panaginip o vision ni Daniel, dream and vision of Daniel sa chapter 7. Kung ating titingnan, itong dream and vision ni Daniel ay nangyari sa edad na 69 years old siya dito. 69 years old si Daniel na. Nang mabigyan siya nito ng dream and visions niya sa chapter 7 ng Book of Daniel. And so, precisely, ang date nito ay mga 552 BC. No? 552 BC. Pagkatapos na namatay na si Nebuchadnezzar. Kasi si Nebuchadnezzar namatay siya 562 BC, no? 562. 42 years siya naghari. From 606 or 605 up to 562 BC. Namatay siya sa edad na 42 anyos na. So 42 years siya naghari siya sa loob ng 42 years na pag-ahari niya. Si Nebuchadnezzar. Sinundan siya ng kanyang anak na si Evel Merodach na naghari lamang ng 2 taon dahil pinatay ito ng kanyang brother-in-law na si Neriglissar. At ito namang si Neriglissar, nang patay niya, assassinated niya ang kanyang brother-in-law, naghari siya, pero maikli lang panahon, namatay siya, at pinalitan siya ng kanyang anak, no? Si Labahi. Pinalitan siya doon. Pero itong si Labahi, pinatay naman ni tatay, yung ama ni Belshazzar, si Nabonidus. Okay? Si Nabonidus ang nag-assassinate naman ito sa anak ni Neriglissar. At itong Nabonidus ay naging hari ito siya ng Babylonia. At ito ang pinaka-ama ni Belshazzar. At ang asawa nito ay yung anak ni Nebuchadnezzar, si Nitocris. So, yung ama ni Belshazzar ay si Nabonidus at ang ina naman nito ay si Nitocris na anak ni Nebuchadnezzar. Yan po ang kwento niyan. Now, ito po ang dreams and visions nito ay nangyari sa panahon ni Daniel. At ang paghahari sa panahon ito ni Daniel ay walang iba kundi si Belshazzar. And so, 552 BC, nag-umpisa ng paghari si Belshazzar. Okay? Si Belshazzar. Kaya dito, ang sabi dito sa chapter 7, verse 1, in the first year of Belshazzar. And so, yung first year ni Belshazzar ay 552 BC. Yun po yun. At ang edad naman ni Daniel sa panahon ito ay 69. Isang taon na lang, maging 70 na siya. 69 years old. Sa kanyang pangitain ay nakita niya ang kanyang panaginip o pangitain. Ay nakita niya ang 4 na hayop, 4 beasts. Saan po? Nasa dagat po ito, yung 4 na hayop. Umahon mo ito mula sa dagat. Pero bago ito umahon mula sa dagat, ay masalimot muna ang kalagayan ng dagat na ito, yung Great Sea, which is, some of the scholars said, Mediterranean Sea.
Ayun, masalimuot ang nangyari kasi four winds striving amidst the Mediterranean Sea or amidst the Great Sea. Doon. And so, yung great winds na yon, four great winds, mga gera po yon ng apat na hayop. Kasi ang winds po ay symbolic of wars and strife. Kaya dito, yung four winds is symbolic of the wars of the four great beasts. At saka, sabihin natin na ang dagat na yon ay symbolic of thickly population. No? It is only a thickly populated nations na. Panahon na ito na wala na itong talagang develop na yung mundo sa kapanahon ito. Kaya itong dagat na ito ay symbolic of people, multitudes, and nations. Yan ay mababasa natin kasi ang water po sa Bible, ang kanyang simbolo ay tao, bansa, tanks, people, nations. Yan po ang symbolic ng representation ng tinatawag na water, Revelation 17:15. Kaya dito makikita natin may umahon na apat na hayop doon. At kung ating titingnan sa 7 verse 17, itong four great beasts ay mga kings. Kings po sila. These four great beasts are four kings. So kingdom. So kingdom siya. So yung unang umahon ay ayon doon sa nakita ni Daniel ay lion with wings. Lion with wings. Yun po ang simbolo ng unang kaharian ng Babylonia. Okay? At ang ikalawang umahon ay yung bear, symbolic of Medo-Persia. Ang hari doon po ay si Cyrus and Darius. Sa Babylon naman ay kinikilala doong hari ay si Nebuchadnezzar. Pagkatapos may umahon na ikatlong hayop ng tsura ng hayop ay leopard. Leopard naman itong hayop nito. Ito po ay symbolic representation ng grace. At ang hari naman kinikilala dito ay walang iba kundi si Alexander the Great. At yung ikapat na hayop na umahon, ikapat na hari kung sa atin pa, o kingdoms na umahon, ay itong dreadful and terrible beast with 10 horns. Yung 10 horns niya ay nasa kanyang ulo. And so, pag sa ulo ito, ay central command. No? Kasi ang central command ng katawan natin ay ang ulo. Siya pa ang nagdidikta kung ano ang dapat gawin ng ating katawan o mga parts of the body. Kaya itong 10 sungay ay na doon sa ulo ng dreadful and terrible beast. No? Hindi sa likod, hindi sa kamay, sa paa, kundi nasa ulo siya. 10 horns upon its head. Ngayon, dito nakita ni Daniel sa kanyang pangitain, kasi lang ating focus ng pag-aaral ay yung little horn, ay may lubas na maliit na sungay sa 10 horns ng dreadful and terrible beast. At ang symbolic representation ng dreadful and terrible beast ay ang pagan Rome. Pagan Rome, iba naman ang religiyo, political Rome. Ito ay pagan Rome, paganong Roma. And so, yung hayop na yon na dreadful and terrible beast ay pagan Rome, Roma. Okay? And so, ito ay naghari noong 168 hanggang 476 AD. Imagine na, 168 BC to 476 AD. Now, ito namang Babylonia, kung titingnan natin, yung unang umahon, ay naghari ito, no? 606 o 605 hanggang 538 BC, no? 538 BC naghari ito. And so 606 or 605 to 538 BC. And so from 538 BC naman hanggang sa panahon ng 331 BC, ito naman ang paghahari ng Medo-Persia sa ilalim ng paghahari ni Darius and Cyrus. At ito namang Grace ay naghari from 331 to 168 BC. 331 BC to 168 BC ang paghahari ng Grace. At ito namang Grace ay tinalo ng Rome noong 168 BC. At naghari ang Rome from 168 BC hanggang 476 AD. Okay? And so napakahaba ang paghari ng Rome sa panahong yon. At pagkatapos noon ng 476 BC AD, 476 AD ay naghari naman yung 10 horns. At mula doon sa 10 horns na yon
ay lumabas yung little horn. At saka pinungal niya, itinumba niya ang tatlong horn doon. May tatlong horn na itinumba siya. And so, kung titingnan natin yung 10 sungay ng dreadful and terrible beast ay 10, itinumba ng little horn yung tatlo. And so, 10 minus 3 equals 7. Tama? Dahil itong little horn ay isa ding kingdom o hari, ay ipangwalo siya. And so, 7 plus 1. Kung ating susumahin, the totality of the horns of the dreadful and terrible beast ay 11 horns ito siya lahat. 11 horns. Kasi unang 10 horns plus 1 little horn. So, 11 horns. At tinumba ng little horn yung tatlo, naging 7, and so 7, at kasama din siya sa 10 yon. And so, from 7 plus 1 equals 8. Pangwalo siya. Ikawalo siya, no? 7 plus 1 equals 8. And so, dito, sa Revelation 17, ay kasama din pa rin siya doon sa 7. At ikawalo pa rin siya. Ayun. And so, dito makita natin, talagang may parallelism ito sa Book of Revelation. Yung mga pangyayaring yan. Kaya, yung little horn na ito, na tumumba ng tatlong kaharian, alam na natin ito ang Papal Rome. Okay, yung papacy. Alam natin ito ang Papal Rome o yung papacy na naghari noong 538 AD hanggang 1798 AD. Okay. Ngayon, itong little horn na ito, dahil ito'y nanggaling sa dreadful and terrible beast, which is pagan Rome. At kasama siya doon sa 10 sungay. 10 sungay siya, kasama sa 10 sungay. Pang-11 siya sa 10 sungay. Kung ilalagay natin sa natira lang na sungay, pang-8 siya. He is the 8 horns. Dahil itinumba niya yung 3, 7 natira, plus 1 pa siya, and so pang-8 siya. He is the 8 horns of the dreadful and terrible beast. At galing siya sa pagan Rome. Okay? Galing siya sa pagan Rome. Now, kung punta naman natin ang Daniel 8, ay may pangyayari naman doon. Mga beast din. Una ay yung ram. May 2 sungay siya. Isang sungay maikli, yung isang sungay mahaba. At itong ram na ito, kung ating titingnan sa book of Daniel chapter 8, verse 21. I'm not wrong, no? Verse 21. Ito po ay Medo-Persia. At yung isang beast doon, o hayop doon, ay yung higot. Nandoon din ang interpretation noon sa Daniel 8, verse 22. O Daniel 8, verse 22. Ito po ay grace. Okay? At itong ram na ito, balikan natin yung story. Yung ram na ito ay talagang malakas din siya. No? Posing westward, southward. Okay? Westward, southward, northward. Halos 4 na direksyon ng hangin, nandun siya. Talagang gano'n ang kanyang invasions ng Medo-Persia. Now, isang panahon, itong ram na ito, habang gumagawa siya ng gano'n, ng paghahari, ay dumating itong isang higot na hindi nakaapak sa lupa. Parang nakalipad. Hindi nakaapak sa lupa. At saka may notable horn siya. So between its eyes or his eyes, doon sa gitna ng talang mata niya, ay may isang notable horns. Alam natin kung sino yung notable horns. At yun ay Grisha kasi yun. Ayon sa interpretation ng Daniel chapter 8. Kaya yung hari doon, yung horn doon, na notable horn, ay walang iba kundi si Alexander the Great. At pinuntahan niya itong ram. At natalo niya itong ram. At naapakan niya itong ram. Nasira itong ram. At natanggal yung 2 sungay ng ram na ito. So, ganun kalakas yung higot na yan. Ngayon, from the higot, ay may lumpas doon na 4 na notable ones. No? May namamatay itong natanggal. Ito kasi pangyayari. Ang istorya niyan, unang labanan ni Darius Kodamanus, yung last king of Persia. Huling hari ng Persia, si Darius Kodamanus. Noong 334 BC, nagharap itong si Alexander the Great
at si Darius Kodamanos doon sa River Granicus. 10,000 soldiers versus 30,000 soldiers. Talo yung 30,000 soldiers ni Darius Kodamanos. Nang matalo doon si Darius Kodamanos sa kanyang tanggulan doon sa Granicus, ay umatras siya ng Assos. Ito namang Alexander the Great ay pumunta ng Egypt. At wala namang bloodshed, ay nagsumurrender na lang tong Egypt kay Alexander the Great. Yung tanggulan ng Assos ay pinalakas niya ni Darius Kodamanos. Pero after 2 years siguro, no? After 2 years ay nilusob ito ni Alexander the Great ang Assos at natalo ulit doon sa tanggulan ng Assos itong si Darius Kodamanos. Umatras si Darius Kodamanos patungong Babylon sa Arbela at nagtayo ng kanyang tanggulan doon sa Arbela. Ngunit noong 331 BC, nilusob uli ito ni Alexander the Great at yun na ang huling panahon ni Darius Kodamanos, namatay po siya. From Babylon po, ay nagpatuloy si Alexander the Great ng kanyang invasion hanggang doon sa East India. Naabot pa niya yun, yung India. And so, naging victorious siya sa labanan doon sa India. At bumalik sila ng kanyang mga soldiers at mga generals dito sa Babylon. Kaya lang, sabing palad siya dahil nagkaroon siya ng favor after na nag-celebrate ng kanilang victory. Na mag-celebrate sila kanina ng victory, ay nagkaroon siya ng favor at nasawi po siya, namatay po siya. Hindi siya namatay sa gera, namatay po siya sa favor. Okay? Namatay siya sa favor. At mula doon, sa kanyang paghari ay may lumitaw na 4 na notable ones. At walang iba yon, yung 4 na hiniral niya. Si Seleucus, si Ptolemy, si Cassander, at saka si Lysimachus. Ang kanyang kaharian ni Alexander the Great, nang mamatay siya, ay nahati sa 4. Yung Syria, which is northern part, ay napunta kay Lysimachus, kay Seleucus, kay Seleucus Nicator. Doon napunta kay Seleucus Nicator. At ang Egypt naman ay napunta kay Ptolemy Soter. Okay? Doon kay Ptolemy Soter napunta yung Egypt. Ang Greek Macedon naman ay napunta kay Cassander. At itong part of Philistine and Asia Minor ay napunta naman kay Lysimachus. Itong 4 na ito, lalo na itong 3, itong Ptolemy, Seleucus, Lysimachus, ay parating nagigera yung 3 yan. They're fighting each other. Lalo itong Egypt versus Syria, parating nag-aaway yan, gera ng gera. Niluso po ni Seleucus si Lysimachus, natalo po si Lysimachus at nawala na po yung kaharian ni Lysimachus. Si Seleucus na ngayon ang nagmay-ari ng kaharian ni Lysimachus. Pero yung away naman ni Ptolemy at ni Seleucus ay nagpatuloy po yung kanilang pag-aaway. Always fighting the south and the north. They were fighting. Always. Kahit nagkaroon ito ng relasyon, yung mga anak ay nag-asawa, intermarriage, pero hindi po natapos yung awayan, ang gera ng dalawang ito, yung North and the South Kingdom. Mula dito po sa 4 na ito, ay may lumitaw na little horn. Mula sa 4. Kasi yung little horn sa 7 ay lumitaw mula sa 10 sungay. Pero itong little horn dito ay lumitaw from the 4 winds of the earth. Bakit 4 winds of the earth? Kasi itong north ay kay Seleucus. Ito namang south ay napunta kay Ptolemy. At ito namang west ay napunta kay Cassander. At itong eastern side ay napunta kay Lysimachus. Kaya from the 4 winds, okay? 4 winds direction ng hangin. North, south, east, west. So tamang-tama na. Pero iba kasi, na-interpret nila. Yung 4 winds, 4 winds, North Pole, South Pole, then the rising of the sun, then to the far east. From the rising of the sun, which is the far east, and to the west. Sorry for that. Kaya dito makikita natin, yung mga interpretation na yun, ay hindi talaga nakasakay sa Biblia. Kasi ang history talaga, kung titingnan natin, na ang 4 winds na yun ay representing the 4 directions of the kingdom of Alexander the Great, which was divided into his 4 generals. Yung norte, Syria.
napunta kay Seleucus Nicator. Ito namang south, which is Egypt, ay napunta naman kay Ptolemy Soter. At ito namang eastern side ay napunta kay Lysimachus. At itong western side, which is Greek Macedon, napunta kay Cassander. Ito namang Cassander ay tinalo ni Antigonus II, no? 276 yata, natalo siya ni Antigonus II, 276, sa labanan ni Antigonus II. At ito man ng Antigonus II ay tinalo ng Pagan Rome noong 168. Kaya doon nag-umpisa yung paghahari ng Pagan Rome, nung talunin ng Pagan Rome si Antigonus II sa labanan noong 168. Kaya dito makikita natin sa istoryang ito, iba talaga ang little horn doon sa chapter 7. Dahil yun ang tunay na little horn. At yun ang talagang tunay na Antikristo. Yung little horn doon sa chapter 7. Pero itong little horn dito sa chapter 8, type lang po siya. Typology lang po siya. Tipo lang po siya ng Antichrist. Although, yung kanyang mukha ay kapareho din ng mukha ng little horn doon. Pero kakaiba po sila. Sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng pagkakataon, magkaiba po sila. And so, ito talang little horn sa chapter 8 ay literally natupad sa buhay ni Antiochus Epiphanes. Pero itong little horn doon sa chapter 7 ay kakaiba to. Yun po yung papal government or papacy. Yung little horn doon. Naghari po siya noong 538 to 1798. 1,260 years. Yun ang paghahari niya. At doon, makikita natin, siya bilang hari, not only a religious government, but a religio-political system. Nakikialam talaga siya sa sistema political. Hindi lang relihiyon ang kanyang pinapakialaman, kundi pinapakialaman din niya ang mga political system. Okay. Now, paano natin nasisiguro na ang little horn doon sa chapter 7 ay iba sa little horn sa chapter 8? Dahil yung little horn doon sa chapter 7 lumitaw mula sa 10 sungay ng Pagan Rome. Galing siya sa Pagan Rome. Okay? Ito namang little horn ay lumitaw mula sa 4 na general, which is Greece. Mula sa Grecia naman ito. So, iba yung Rome, iba naman yung Greece. Diba? Kasi itong si Antiochus Epiphanes ay lumitaw mula sa Seleucid dynasty o sa ito ay mga apo. Apo ito ni Seleucus Nicator. Kaya, ika-8 ruler of Seleucid dynasty. 8 ruler of the Seleucid dynasty. Ika-8 po siya sa succession ng dynasty ng Seleucus dynasty o Seleucid dynasty. Pang-8 po siyang hari. At kung titingnan natin dito, itong Antiochus Epiphanes ay parang anti-Kristo din or anti-God din siya. Dahil mula sa kanyang pagpunta ng Egypt, nang nagkaroon ng away doon sa Egypt, ay bumalik siya, dumaan siya ng Jerusalem, at pagdaan niya ng Jerusalem, tinalo niya ang mga Jews doon, o mga Judeans doon sa Jerusalem. At ang ginawa niya, itinayo niya yung statue of Zeus doon sa temple in Jerusalem, at nag-alay po siya ng baboy. So, profanity din, no? Profanity din ang ginawa niya. Kaya dito, kung ang Antichrist doon, yung little horn doon sa chapter 7, ay may religious side, ito pong si Antiochus Epiphanes ay may doon din siyang religious side. Okay? May religious side siya, may political and religious side din po siya sa Antiochus Epiphanes. Pero tignan natin kung ano nangyari. Itong si Antiochus Epiphanes ay nagkaroon po siya ng sakit. Anong sakit niya? Boils throughout the body. Nagnanaknak ang baho ng katawan niya. Kaya itinapon na lang siya doon sa kabundukan. Kasi walang pwedeng taong lumapit sa baho niya at namatay na lang po siya. Ganun po ang sumpa na dumating kay Antiochus Epiphanes. At kung titingnan natin, ang unang sumpa na darating sa beast at sumasamba sa hayop sa Revelation chapter 16.
yung first plague, unang sumpa ng Panginoon, hampak at sakit na ibigay ng Panginoon, ay yung Grivosaurus. And so, itong Antiochus Epiphanes ay namatay sa Grivosaurus. Okay? Kaya dito, para may parallelism sila. Okay? May parallelism. Although, halos magkapareho ang mukha. Anti-God, anti-Christ. Pero, yung Antiochus Epiphanes ay tipo lang po siya. Pero ang tunay talaga ay doon sa chapter 7. Yung chapter 7 talaga ang tunay. Hanggang sa huling kapanahonan po yun. Itong si Antiochus Epiphanes ay terminal lang po siya. Mayroon siyang, ang duration niya ay maikli lang na panahon. Pero itong little horn mula sa Daniel 7 ay mahabang pong panahon ang kanyang binubuno dito. Hanggang sa katapusan ng panahon po pa ito siya. Darating po pa ito siya sa katapusan ng gera, Armageddon. Doon pa po siya. At dito makikita natin, ang little horn na ito, ay mayroong isang bagay na kanyang gagawin. Ayon sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 4, uupuan niya ang temple. At alam ba ninyo kung saan yung temple? Natural sa Jerusalem. Wala na ibang temple ng Panginoon eh. Dalawa lang po ang representation natin dito. Yung temple sa Jerusalem, and the next representation is the church, which is the people of God. Ngayon, kung i-apply natin ito sa Seventh Adventist, upuan niya bang Seventh Adventist? Ay, sakop lang nga niyang Seventh Adventist na ngayon eh. Di ba? Nasa panahon na tayo ng ecumenicalism eh. Di ba? At so, sakop lang nga niyan eh. No? Pati yung mga, sorry, kung sabihin ko, isa sa mga, yung kanyang golden cup, yung kanyang kabahuan, ang kanyang doktrina na nandoon sa tinatawag na malagintong kupa. Okay? Malagintong kupa yon. Nandoon ang baho ng kanyang mga katuruan. Isa doon yung Trinity. Yan ang mga baho ng kanyang mga katuruan. Isa doon yung veneration of the cross. Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyos yan. Veneration of the cross. Isa doon sa kanyang mga baho ng kanyang katuruan ay itong Sunday worship. Yan, yung mga abominations doon. Lalo-lato na itong Trinity. Sa kanya yan, isa sa mga baho ng kanyang katuruan. Nga, bakit? Kasi itong Sunday law, si ano to eh, isang political system ito ni Constantine the Great. Si Constantine the Great ang pumasok sa Christianity because during the time of Constantine the Great ay naitatag ang Christianity religion. At itong dala ng Roman Catholic Church, ang Christianity religion. Kaya kung titignan natin kung sino sa Antikristo, yung sistema na yan. Yeah, di ba? Yung sistema ng Little Horn or Antichrist. At talagang uupo daw siya sa temple ng Panginoon para ipakilala ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Nandun naman po yan. Sa Bibliogrammatica ng kanilang sa tinatawag na extravagantes, ni Innocentes, ni Pope Innocentes, nandun, Lord God, the Pope. Di ba? May tatlong stadya yung kanyang mitre. God of heaven, God of earth, and God of the lower dimensions. Siya ang Diyos sa langit. Siya pa nga po ang Diyos ng purgatorio eh. Kaya dito, makikita natin, talagang Diyos talaga siya. Nasa extravagantes po yan, ni Innocentes. Talagang inamin nila at kinuha nila yung Lord God, the Pope. Yon, Lord God, the Pope na title. At mayroon pang title na isa pa, Vicarius Filii Dei. Anong Vicarius Filii Dei? The substitute of Christ here on earth. Di ba? Substitute siya. Siya ang Kristo dito sa lupa. Oh. Kaya dito, makita natin, mayroon siyang doktrina ng infallibility. Wala siyang pagkakamali. Parang tulad ng Diyos, walang pagkakamali. No? Absolute perfection. Nandoon ang doktrina ng absolute perfection. Hindi siya pwedeng magkamali. Kaya mayroon siyang infallibility. Kung ano ang kanyang sinasabi, yun ang tama. Wala siyang mali. He is like God. Kasi ang hindi lang nagkakamali, ang Diyos. Kaya tulad din siya ng Diyos dahil infallible siya. Wala siyang pagkakamali, wala siyang kasalanan, at siya talaga ang tumatayong Diyos dito sa lupa. Hindi lang tumatayong dito sa lupa, pati sa langit, tumatayo din sa Diyos doon sa langit. Tatlong mitre yan eh, yung stadya ng mitre eh. At tumatayo din siya na Diyos sa mga lower dimensions, tulad ng mga hayop, ano pa, siyang may-ari niyan, siyang creator sa atin pa. And so dito, kinukuha na niya ang prerogatives ng Almighty Father. Yan ang tunay na Antikristo. Although si Antiochus Epiphanes ay nagtayo ng statue of Zeus, which is idolatry,
sa temple of God, which is abominations. Kasi yung unang abominations talaga ay ginawa ni Manasseh, no, sa temple of Jerusalem. Yung offering of babies or children during his time for 52 years na puro tao ang ino-offer niya. Hindi hayop ang ino-offer ni Manasseh, kundi buhay ng bata ang ino-offer niya doon sa temple sa Jerusalem. Yun ang unang profanity and abominations na ginawa sa temple sa Jerusalem. Ang pag-aalay ng buhay ng bata. At ginawa yon ni Manasseh, hari ng Huda. Ang pangalawang abominations naman ay itong kay Antiochus Epiphanes na mag-alay siya ng baboy at itinayo yung statue of Zeus. Ito ang kinatawag na kalapastanganang walang kapantay ayon sa Book of Maccabees. At ang ikatlo naman na abominations ay itong abominations naman na mga pare doon sa temple sa Jerusalem sa kapunan ni Yahushua HaMashiach o ni Kristo. Yung pagbibenta ng mga alay sa temple, yung mga sakiting mga hayop binibenta. In other words, ginawa nilang negosyo ang gawain ng Almighty Father, making the house of God a place of merchandise. Yun ang kanang ginawa. Kaya somewhere in 70 AD, ay na-predict naman yan sa 24 ni Yahushua HaMashiach, predict na yan. At noong 37, no? 24, 23, 37, 38, ay talagang iniyakan na ni Yahushua HaMashiach itong Jerusalem. At doon sa kanyang 24 verse 1 to 3, sinabi na niya, walang matitira dito na mga bato. At nangyari yung 70 AD. And so in every abominations, mayroong tinatawag na kapahamakan, pagkasira na nangyayari sa temple sa Jerusalem. Sinunog noong abominations na ginawa ni Manasseh, ni King Manasseh of Judah, sinunog ito ni Nebuchadnezzar. Sinunog. Ito namang ginawa ni Antiochus Epiphanes, ang ikalawang abominations, no? Yung pag-aalay ng baboy sa temple sa Jerusalem at yung pagtatayo ng statue of Zeus sa Jerusalem. Ito ang ikalawang abominations. At nangyari na sinunog din ito ni Joel Titus noong 70 AD dahil sa two abominations na ito. Antiochus Epiphanes at saka itong ginagawa ng mga pare. Kaya dito nagkaroon tayo ng another feast of the Jews, yung tinatawag na Hanukkah, December 25. Kislev 25, December 25, Hanukkah. Yung tinatawag na Feast of Dedication, Feast of Lights. At yung feast na yun ay December 25. Kaya dito, may cleansing na nangyari sa kapanahonan ni Antiochus Epiphanes. At ang cleansing naman na nangyari sa kapanahonan ni Manasseh, yung pagsunog, cleansing by fire. At ang cleansing naman dito ay inayos ng anak ni Maccabeus, na si Judas Maccabeus ang temple. At nagkaroon ng rededication at tinawag itong piyesta ng dedikasyon o Hanukkah tuwing December 25 or Kislev 25. Ngayon, Feast of Lights po yan nila ng mga Hudyo. Ito namang ginawa ng mga pare noon sa kapanahon ni Yahushua HaMashiach, yung negosyo ng gawain, making the house of God a place of merchandise, nasunog ang temple. Cleansing by fire pa rin. At mula noon ay wala nang natira. At ngayon, kikita na natin yung Dome of the Rock Mosque kung saan dapat ay nakatayo ang temple ng Almighty Father. At dapat ay mayroon silang gawain doon. Wala na. Dahil nasunog na. Yun ang sistema ng Almighty Father kapag abominations ang ginagawa nila. Cleansing by fire. Sinusunog. And so, dito makikita natin na sa ngayon ay parang imposible na maitayo itong temple. Yung tinatawag na third temple. Kasi ang unang temple, itinayo ni Solomon. Ang second temple ay itinayo ni Zerubbabel nang bumalik sila noong 538. At ang third temple ay hindi pa naitayo. Hindi pa naitayo ang third temple kasi nandyan pa ang Dome of the Rock Mosque ng mga Muslim. Kaya malaking gulo yun. Okay? Malaking gera yun kung sakaling itatayo mo din talaga doon. Pero may Zionist, Zionist group, no? At yun ang pinaka-ambisyon ng mga Zionista na maitayo uli ang third temple.
That is the Zionist objective. No? Mayroon siyang doctrine of Zionism na maitayo ulit ang third temple. Zionist doctrine yun. Ngayon, tingnan mo dito. Uupo daw siya sa temple ng Almighty Father. Kung sakasakali, dalawa ang magiging pananaw natin dito. Maaring upuan niya talaga ang literal temple na maitatayo doon sa Dome of the Rock Mosque, kung saan nandun ngayon, dapat, sa Muraya, ang Jerusalem. Baka maitayo talaga